Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Parang ang lamyanin yung magmagandang gabi. No? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Very good. Una po sa lahat, congratulations sa inyo dahil ngayong gabing ito, ating ipinagdiriwang ang second anniversary ng inyong pagdedebosyon tuwing Martes sa ating mahal na ina, Mary, Mirror of Justice. Palakpakan natin ang Panginoon. At maganda rin pong ating batiin din ng bawat isa. Harapin nyo naman ang inyong katabi, ngitian ninyo at sabihin ninyo, magandang gabi at happy anniversary. Magandang gabi po, happy anniversary. Happy anniversary po. Ngitian nyo naman, huwag kayong madamot sa ngiti. Okay. Magandang ipinagdiriwang palagi, no? Ang mga anniversary sa ating buhay. Ngayon nga po, second pa lang ninyo pala, no? Second anniversary ng inyong Tuesday devotion sa ating mahal na ina, Mary, Mirror of Justice. At importante po na ipagdiwang ito kahit nga first anniversary, no? Sa mga magkasintahan, sa mga mag-asawa, sa mga birthdays, kahit yung mga kamatayan ng ating mahal sa buhay, magandang ipagdiwang ang anibersaryo. Tatlong bagay po ang ating pagnilayan patungkol sa ating pagdiriwang ngayong araw na ito. Sa bawat anibersaryo, ito'y magandang okasyon. Una, magbalik tanaw. Pangalawa, magpasalamat. At pangatlo, humingi ng tulong sa Diyos. Ngayong gabi po, ito yung ating sinasagawa sa ating pagdiriwang ng inyong anniversary. Tayo'y nagbabalik tanaw, tayo'y nagpapasalamat, at tayo'y humihingi ng tulong sa Diyos. Una, magbalik tanaw. Ang dapat nating itanong palagi, no, sa lahat ng mga nagsiserve sa simbahan, sa lahat ng nagdedebosyon sa kanilang parokya, dapat itanong nila to palagi, ang tanong na ito. At lagi ko po itong tinatanong sa aking mga parokyano, no? Lagi niyo pong itanong, ha? Dapat nga araw-araw. Bakit ko nga ba ginagawa ito? Isang magandang tanong na dapat nating pagnilayan palagi sa lahat ng mga lektor na nandito, sa aming mga pari, sa mga altar servers natin, sa ating mga extraordinary ministers of the Holy Communion, sa lahat na nagpupunta dito every Tuesday sa debosyon. Itanong niyo palagi, linawin ninyo, bakit ko nga ba ginagawa ito? Kasi po, lahat ng ginagawa natin sa simbahan, hindi ko alam kung naniniwala kayo, no? Ito yung best way na makapasok tayo sa walang hanggang buhay sa langit. Tama po ba? Parang hindi kayo naniniwala. Amen po ba? Sa lahat ng ating paglilingkod o yung mga nasa PowerPoint natin, no? SOCOM, no? Sa ating choir, sa mga nagsiserve, sa mga nagdedebosyon, ito po ang the best way para makapasok tayo sa langit. Pero, kung hindi maganda ang intensyon na nasa inyong mga puso, kung hindi kayo sigurado bakit kayo nandito ngayon, ito rin yung pinakamabisang paraan para hindi kayo makapasok sa langit. Tandaan niyo yan, ha? Kung ito yung pinakamabisang paraan, ang paglilingkod sa simbahan, mabisang paraang makapasok sa langit, ito rin ang mabisang paraan na hindi ka makapasok doon. Tandaan mo, nakikita ng Diyos ang nasa budhi mo.
Ang importante sa Diyos, hindi yung kung gaano ka kagaling kumanta sa choir, gaano kagaling magsubo ng komunyon, gaano kagaling magmisa yung pare, gaano kagaling mag-serve yung mga sakristan, gaano kayo kagaling lumuhod pag nagro-rosaryo. Hindi yan ang importante sa Diyos. Ang importante sa Diyos, anong nasa puso mo habang nagpupunta ka't naglilingkod sa parokya. Mayroong tamang pagdedebosyon, yung totoong inaalay yung oras, yung lakas, puso't isipan sa Diyos. Pero merong mga nagdedebosyon, may mga nagsaserve, mali ang intensyon sa puso. Sorry na lang po, no, bato-bato sa langit, no? May mga nagpupunta sa parokya para makilala ni Father. May mga nagsaserve sa parokya para palakpakan ng mga tao. May mga nagsaserve sa parokya para lagi silang nasa harap, para lagi silang kilala ng mga tao. Siya yung sister na leader. Siya yung brother na kilalang kilala sa parokya. Hala, kung yan na ang nasa puso mo, mali na yan. May mga nagdarasal. O ito, makinig kayong mabuti ha. O nagde-devotion kayo every Tuesday. Anong nasa puso mo pag nagdarasal ka? Meron kasi nagdarasal, di ba nangihingi sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng ganito. Lord, pagalingin mo yung asawa ko. Lord, bigyan mo ko niyan. Lumuluhod sa simbahan. Sabi niya, nagtitiwala ako sa Diyos. Pero ang totoo, yung gusto niya lang ang nasusunod sa kanyang buhay. Pag hindi siya napagbigyan ng Diyos sa kanyang hinihingi, nagre-reklamo, nagagalit sa Diyos. Ibig sabihin, lumuhod ka man ang lumuhod dyan. Ang dinudiyos mo pala ay yung sariling kalooban mo lang at hindi yung kalooban niya. Kita nyo? May tamang paglilingkod, may tamang pagdedebosyon, pero meron ding mali na paglilingkod, maling klase ng pagdedebosyon. Kaya maganda ngayon, sariwain natin, mga kapatid, itanong, bakit ko nga ba ginagawa ito? Para saan nga ba ang aking pagpunta sa simbahan? Para maglingkod at para magdebosyon. Pangalawa, nandito tayo para magpasalamat, no? Ang pusong nagpapasalamat ay pusong pinagpala. Pakiulit nga po. Ang pusong nagpapasalamat ay pusong pinagpala. Alam niyo po maganda, no? Na sa pagdedebosyon natin laging may misa. Alam niyo po ba yung salitang Eucharistia? Galing yan sa salitang Griego. Eucharistien. Ibig sabihin, magpasalamat. Okay. Ang tanong, tuwing kayo ba nagpupunta dito, meron ba kayong kahit kakarumpot na dala para ipagpasalamat sa Diyos? O puro lang tayo panghihingi? Puro lang tayo problema ang inaatang sa Diyos pag tayo lumalapit sa Kanya sa simbahan? Kailan yung huling pagkakataon nagpunta ka para magpasalamat sa Kanya? Alam niyo po ba, walang totoong pananampalataya na hindi nagpapasalamat. Ano ba yung pananampalataya? Ito yung mata na binigay sa atin para makita natin ang Diyos na hindi nakikita ng lahat. Di po ba? We have eyes of faith. Ang mata natin hindi lang matang pisikal. Ang mata natin, matang nakikita dapat ang Diyos sa ating buhay. Kapatid,
Kung hindi ka nagpapasalamat, ang tanong ko sa iyo, nakikita mo ba talaga ang Diyos sa iyong buhay? Kanina pa nung nagising ka, nagpasalamat ka sa Diyos, Lord, thank you, nagising pa ako. Lord, thank you, may lakas pa ako ngayon. Lord, thank you, buo pa ang aking memorya, ang aking isip, kasi may mga nagising kanina, gulay na. Ikaw ba nung nagising ka, ang unang namutawi sa iyong bibig ay pagpapasalamat sa Diyos, dahil ang pagpapasalamat, tandayan ng totoo at buhay na pananampalataya. Kahit sabihin mo, may pananampalataya ako, pero hindi ka nagpapasalamat, puro ka na lang galit, puro ka na lang reklamo, ibig sabihin, hindi totoo ang pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang totoo, nakikita ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Marunong magpasalamat dahil hindi nagkukulang sa kanya ang Diyos araw-araw. Kaya ngayong gabing ito, maganda, matuto muli tayong magpasalamat sa Diyos. Pangatlo, huli po, andito tayo ngayong gabi, para magbalik tanaw, anay sunod? Para magpasalamat, pero nandito rin tayo ngayon para manghingi ng tulong sa Diyos. Ito po, lilinawin ko sa inyo, ha? Ang pinaka-importanting sangkap ng isang misyon, alam niyo po yung misyon, no? Yung mga naglilingkod dito, nagmi-mission din kayo. Yung mga nagdedebosyon, nagmi-mission din kayo. Ang pinaka-importanting sangkap ng isang misyon, hindi yung kung saan kayo papupuntahin. Hindi yung kung ano yung dala mo, ano yung kaya mo, ano yung talento mo, hindi ganun ka-importante yan. Sa isang misyon, hindi gaanong importante kung tatanggapin ka ng mga tao o papasalamatan ka nila. Ito ang importante. Kung sino ang nagpadala sa iyo. Yun ang importante. Hindi importante kung pasalamatan ka ni Father. Hindi importante kung ma-appreciate ka ng iba. Hindi importante kung parangalan ka nila. Hindi importante kung maintindihan ka nilang totoo. Ang importante, kung sino ang nagpadala sa iyo, dahil siya rin ang magpapabunga ng lahat ng iyong ginagawa. Kaya nga po ngayong gabing ito, magtiwala tayo sa Diyos na nagpadala sa ating lahat. Nagpadala sa ating lahat sa misyon, sa paglilingkod, sa pagdedebosyon. Siya yung importante. At lahat ng ating ginagawa dito, mamumunga lang gawa niya, hindi gawa mo. Kaya ngayong gabing ito, lumapit tayo sa Kanya. Lord, thank you. Naka-second year na kami. Pero alam namin, marami pang pagsubok. Marami pa mga araw na darating na mahirap magdebosyon, mahirap lumapit sa iyo, mahirap maging tapat sa iyong puso, mahirap manampalataya. Pero Panginoon, ngayong gabing ito, buong pagtitiwala, lumalapit kami sa iyo. Tulungan mo kami ng iyong banal na awa. Bago ko po tapusin itong aking sharing, sabihin niyo nga sa inyong katabi ng buong puso, may awa ang Diyos. Ulitin natin, may awa ang Diyos. Alam niyo po, tuwing nagmamano kami ng mga bata kami, ganyan kami kaliliit, pag nagmamano kami sa mga matatanda, ang sinasabi palagi, kaawaan ka ng Diyos. May awa ang Diyos. Ngayon nawawala na yan sa bibig ng mga tao.
Hindi ko alam kung kulang na sa pananampalataya, hindi na nagtitiwala sa awa ng Diyos, pero sana lahat kami dito makarinig sa inyo ng ganyan pa rin. Magtiwala ka, manalig ka, may awa ang Diyos. Kaya mga kapatid, sasabihin ko sa inyo uli, no? Congratulations, pero higit sa lahat, magtiwala tayo. Manalig tayo dahil may awa ang Diyos. Magsitayo po ang lahat.